Magandang araw po sa inyo, Kuya Dax. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Aldrich. 28 years old at isang marketing associate noon sa isang kilalang kumpanya sa Ortigas. Madaldal at palakaibigan at hindi ko na rin naman itinatago ang totoo kong pagkatao. Oo, isa po akong bisexual. Si Mr. Andres, siya yung immediate supervisor ko. Nasa mid-40s na noon, matangkad at maayos manamit. May itsura siya sa totoo lang. Madalas kami nagkakabanggaan sa trabaho kasi perfectionist siya at ako naman ay spontaneous at minsan nag-enjoy sa creative risks. Pero kahit ganon, ewan ko, meron talagang kuryente tuwing nagkakatinginan kami. Yung tipong parang pareho kaming aware na may something sa pagitan namin. Hindi ito instant o yung tipong fling o one-time attraction lang. Habang tumatagal kasi ay mas nagiging mas malapit kami sa isa't isa. Nagkakaroon na ng mga simpleng lambing sa text, minsan paghawak sa braso, at lagi siya yung naghahanap ng dahilan para magstay ako overtime para laging magkasama kami. Ang totoo nga po niya ay ako pa yung unang umiiwas kasi alam kong may pamilya siya. May asawa at may 2 anak. At higit sa lahat, kasi nga daw ay magkakaroon ng conflict of interest. Pero siya mismo yung mas naging agresibo. Hanggang sa isang gabing overtime kami, wala lang tao sa opisina. Inaya niya akong magpahinga sa lounge area ng executive floor. At doon nga ay nagsimula ang lahat. Hindi ko inasahan, Kuya Dax. Pero nang nagdikit ang mga katawan namin habang nakaupo sa mahabang couch sa loob ng lounge area, para bang pareho kaming hindi na humihinga. Napatitig siya at ako naman ay parang nawala ng lakas na umiwas. Unti-unti siyang lumapit. Naramdaman ko yung kamay niya sa balikat ko. Hindi ko na po masyadong i-elaborate ang naganap kasi alam kong bawal yun dito. Pero ang mga sandaling iyon ang hindi ko malilimutan sa buong buhay ko. Kasi siya lang ang nagparana sa akin kung paano pahalagaan sa kabila ng pagkatao ko. Kinabukasan ay umasta kami na parang walang nangyari. Professional pa rin sa harap ng iba. Pero mas may laman na mga tinginan namin. Paulit-ulit pa nga itong nangyari. Sa kotse, sa isang rented na apartment malapit sa opisina, at sa out-of-town conference, at sa mismong opisina kapag nakaalis na ang lahat. Akala ko ay kaya kong itago. Akala ko sapat na yung discreet na mga tingin. Yung hindi magkasabay lumabas ng pantry. Yung pag-iwas sa sabay na pagsiyar. At yung pagpapanggap na parang wala lang sa tuwing pareho kaming nasa conference room para sa meeting. Pero hindi pala ganong kadali itago ang isang bagay. Araw-araw ko siyang kasama sa opisina. Araw-araw ko siyang pinagmamasdan habang nagsasalita sa harap ng team. Habang binabasa niya yung mga reports ko. Habang pinupuri niya ako sa harap ng iba. Pero iba yung tingin niya kapag kami na lang dalawa. Iba yung pakiramdam kapag sadyang nagdidikit ang mga kamay namin. Minsan sa cafeteria, habang kumakain kami, nahuli ko si Maria, isa sa mga katim namin na nakatingin sa akin. Yung tipong parang hindi lang basta curious, kundi may sinisilip na pattern. Hindi ko na lang pinagtuunan ng pansin iyon, pero simula noon, napapansin kong parang palagi siyang nasa paligid. Parang laging may dahilan para lumapit tuwing magkakausap kami ni Sir. Isang linggo pa ang lumipas. Napansin ko na rin ang ibang kasamahan naming tila umiiwas ng tingin. May ilang beses na pagdadaan ako sa hallway, tumitigil ang bulungan. Hindi ako sure noon kung paranoid lang ako o may napapansin lang talaga sila. Hanggang sa isang araw, sa pantry habang naghahalo ako ng kape, si Maria mismo ang nagsabi na idinaan lang niya sa biro. "Uy, napansin ko lang ha. Masyado na kayong close ni Sir ha. Napapadalas na ipinapatawag ka niya sa office para lang
Ano, makipagkwentuhan? Tapos pinag-overtime ka. Pagkatapos ay sinasabay ka pa sa kotse niya pag-uwi. Ano yun? Anong meron? Anong latest? Ngumiti na lang ako sa kanya. Pero ramdam ko na may pagdududa sa tono niya. Hindi ko naman ikinakahiya ang pagkatao ko, Kuya Dax. Hindi ko naman kailanman na itinago na attracted din ako sa lalaki. Pero simula nang kumalat ang ganong obserbasyon, nagsimula na akong kabahan. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa kanya. Para kay Sir Andres. Kasi ako sanay na ako sa mga ganong tanong. Pero si Mr. Andres ba? Siya kasi may asawa, may anak, may mataas na posisyon sa company namin, may pangalan na inaalagaan. Kaya isang pagkakamali lang, isang maling hakbang lang, malaki ang mawawala sa kanya. Nagkausap kami minsan sa loob ng office niya. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Hindi kami nag-usap tungkol sa naririnig namin. Pero pareho naming alam na may kumakalat na chismis sa opisina. Mula nga noon ay mas naging maingat kami. Hindi na kami nagsasabay sa elevator. Hindi na kami nagpapakita ng sobrang closeness. Pero kahit gaano kami kaingat, minsan talaga may mga mata na di mo kayang lokohin. Isang araw napansin ko sa screen ng isang kasamahan na hindi ko sinasadya. Kasi naiwan niyang nakabukas ang screen niya dahil nagmamadali itong pumunta sa CR na may group chat pala sila. Mga confidential na chismis. Nang palihim kong silipin habang nasa CR siya, nakita ko yung pangalan ko at ang pangalan ni Mr. Andres sa thread. May mga emoji pa, mga screenshot. May mga larawan namin na magkasama sa isang conference. Magkatabing nakaupo. Maliit na bagay para sa ibang tao iyon, pero para sa isang lugar na corporate na may kultura pa rin ng machismo at isang boss na may imahe ng matatag na ama, sapat na yung mga ganong simpleng clue para magkaroon ng pagdududa. Siyempre dinidinay ko ang lahat kapag tinatanong ako tapos susundan ko ng tawa. Ginagawa kong biro ang lahat para hindi humaba pa at para maprotektahan ko din siya. Pero sa totoo lang, Kuya Dax, habang pinoprotektahan ko siya, unti-unti naman akong kinakain ng guilt. Sa tuwing tatawagan niya ako ng overtime kuno, hindi ko alam kung masaya ako o natatakot. Sa tuwing aalis siya sa opisina at hindi muna umuwi, may mga gabing gusto kong tanungin kung nasa na yung pamilya niya, pero hindi ko yun magawa. At sa tuwing lalapit siya sa likuran ko habang nasa desk ko ako, hindi ko maiwasang kabahan. Baka may makapansin at mas lalong kumalat yung haka-haka. Hindi ko alam kung may nararamdaman talaga tayong sign minsan bago mangyari ang isang bagay na hindi natin inaasahan. Pero nung araw na iyon, yung mismong araw na ipinatawag si Mr. Andres sa head office, iba ang pakiramdam ko pagpasok pa lang sa opisina namin. Tahimik siya buong umaga. Wala yung usual niyang pag-check ng reports. Wala rin yung simpleng sulyap na parang sinasabi niyang, "Nandito ako." Nakaupo lang siya sa desk niya, nakatitig sa screen ng laptop, pero wala naman talagang ginagawa. Bandang tanghali nang may tumawag sa landline niya, tumatango lang siya. Tapos kinuha ang kanyang coat at lumabas ng hindi nagsasalita. Nagpaalam siya sa team na may kailangan lang siyang puntahan sa head office, pero wala siyang tinukoy na detalye. Ako lang ang naiwan na kinakabahan na hindi ko alam kung bakit. Lumipas ang ilang oras, wala pa rin siya. Mas kinabahan ako, pero pinigilan kong ipahalata iyon. Nagpanggap na lang akong abala sa trabaho. Pero ang totoo, hindi na ako mapakali. Alas 5 na ng hapon nang maramdaman kong bumukas ang pintuan ng opisina. Paglingon ko, nakita ko si Mr. Andres. Pale ang mukha niya. Namumugto ang mga mata.
parang pinipilit lang umiti sa mga nakakasalubong niya. Wala siyang imikat, dumiretso lang siya sa office niya. Kinuha ang kanyang sling bag, binuksan ang drawer at isa-isang iniligpit ang laman. Mga folder, ID, ballpen, frame photo ng mga anak niya na lagi niyang ipinagmamalaki sa akin noon. Para siyang wala sa sarili, parang robot na ginagawa lang ang dapat gawin. Wala na akong pakialam kung may makakita pa. Pero lalapitan ko na siya. Hindi ko kasi maiwasan ng mag-alala sa ginagawi niya. Kailangan ko siyang kausapin. Pero bago pa man ako makalapit ay bigla na siyang tumayo. Isinara ang zipper ng bag niya at tumalikod. Tinawag ko ang pangalan niya ng mahina pero hindi na siya nag-abalang lumingon pa. Dire-diretso siyang lumabas ng opisina. Kinagabihan na makauwi na ako sa bahay. Sinubukan ko siyang i-message pero walang reply. Sinubukan ko din siyang tawagan pero puro ring lang sa kabilang line tapos biglang ika-cancel. Hanggang hindi ko na siya totally makontak. Sa hinala ko nga ay blinak na yata niya ako. Sa loob ng mga sumunod na araw, puro tanong ang tumatakbo sa isipan ko. Parang ang lahat ng naririnig ko, background noise lang. Lahat ng ginagawa ko, para lang akong isang robot. Isang araw pang lumipas, may email na lumabas mula sa management na nagsasabing, "We regret to inform you that Mr. Andres has officially tendered his resignation due to personal reasons." Pero hindi pa rin natapos ang lahat. Mula sa dating kaopisina na naging kaibigan ko na rin, nalaman ko ang totoo. Yung asawa pala ni Mr. Andres ang mismong dahilan kung bakit siya ipinatawag sa head office. Matagal na raw nagdududa ang asawa nito, kaya nag-hire ito ng private investigator. Ilang araw daw nitong sinundan si Mr. Andres. May mga photos, video clips, may mga CCTV captures ng paglabas-masok namin sa isang rented apartment. At ang pinakamatindi, ipinasa raw lahat ng ebidensya sa CEO mismo ng kumpanya. Hindi lang ito usapin ng marital issue, company rule ito, breach of ethics, conflict of interest. At ang worst sa lahat, ground of termination. Isa lang daw ang pakiusap nito, huwag akong idamay. Inako daw nito ang lahat ng kasalanan. Nalaman ko pang hindi na raw siya umuwi sa bahay nila mula nang mabisto siya. Itinakwil daw siya ng pamilya niya. Humiwas na rin ang mga kaibigan niya sa kanya. Pati sariling magulang ay ikinahiya na daw siya. Nung una ay in denial pa ako. Inisip kong baka lumipad lang siya papuntang probinsya. Baka nagpapahinga lang. Baka nagpakalayo-layo sa lahat. Pero isang gabi, bandang 10:00, habang nagbabasa ako ng mga email, tumawag ang kaibigan naming taga-HR. Sa mahinang boses nito, sinabi niya sa akin ang isang masamang balita. Nakita daw si Mr. Andres sa isang rented apartment sa Pasig na wala ng buhay. Wala akong narinig kundi parang malakas na kalabog sa dibdib ko. Hindi ko na maalala kung umiyak ba ako agad o natulala lang. Basta ang alam ko, hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Hindi ako makahinga. Hindi ko maiproseso ang narinig ko. Kinabukasan sa burol, hindi ako naglakas ng loob na pumunta pa. Hindi ko kayang harapin ang mga mata ng asawa niya. Hindi ko kayang tingnan ang mga anak niya sa mga mata. Pero isang gabi, palihim akong dumaan sa chapel kung saan siya nakaburol. Hindi ako pumasok. Nakatanaw lang ako mula sa malayo. Nakita ko ang larawan niya sa gilid ng kabaong. Yung pamilyar na ngiti niya. Yung laging dahilan kung bakit ako nananatili sa trabaho ko. Wala akong karapatang umiyak noon.
Pero hindi ko din mapigilang pumatak ang luha ko. At nang gabing yon, tinanggap ko sa sarili ko na hindi ko na siya makikita. Hindi na kami magkakatext o magkakatawagan. Hindi na siya tatawag para sabing overtime na naman. Wala nang susundo sa akin sa labi kapag gabi. Wala na si Mr. Andres. Hindi ko madaling natanggap ang nangyari. Sa totoo lang po, ilang linggo akong parang nawala ng sense of time. Hindi ko na maalala kung anong araw na. Hindi ko na alam kung umaga ba o gabi. Basta ang alam ko lang, may isang tao akong minahal na nawala. At pakiramdam ko ay ako ang dahilan ng lahat. Wala naman akong balak ipagmalaki ang relasyon namin. Pero ang hindi ko matanggap ay kung bakit kailangang humantong sa ganon na kailangang isang buhay ang mawala. Hindi ko na kinaya pang bumalik sa office, kaya nag-resign na din ako. Ayaw ko nang maalala siya sa tuwing nandun ako. Isang gabi habang nakaupo ako sa gilid ng kama ko, bigla na lang tumulo ang luha ko. Hindi lang dahil minahal ko siya, dahil na rin sa guilt na nararamdaman ko. Ilang linggo akong parang multo sa sarili kong bahay. Kumakain dahil kailangan lang. Natutulog dahil napapagod ang katawan ko, pero hindi ang isipan. Hanggang sa isang araw kinausap ako ng kuya ko. Umuwi kasi ako sa bahay nila noon sa probinsya. Dala na rin ang pag-iwas sa lahat ng pwedeng magpaalala sa akin sa nakaraan. Tahimik lang siya habang sabay kaming nagkakape sa terasa. Pero alam kong may gusto siyang sabihin. Alam mo, bunso, hindi mo kasalanan kung bakit pinili ng isang tao na wakasan ang buhay niya. Tandaan mo, hindi mo ginusto yon. Hindi mo hiniling sa kanya yon. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo sa mga nangyari. Kahit anong gawin mong pagpapakain mo dyan, wala na rin namang mangyayari, di ba? Kaya sana maging okay ka na. Alam kong hindi madali yun, bunso. Pero sana kayanin mo. Kayanin mong bumangon. Hindi ko alam kung narinig ba yun ng kuya mula sa mga napapanood niya o sarili niyang insight lang. Pero doon ako napaisip. Oo nga naman, may point siya. Kahit anong imo ko, kahit ilang gabi akong mawala ng tulog, hindi na mababalik ang buhay niya. Pero baka may mababago pa sa sarili ko kung aaminin kong kailangan ko ng tulong. Ilang linggo nang matapos yung pag-uusap namin yun ni kuya, nag-decide akong magpa-therapy. Hindi madali yun, Kuya Dax. Aminado akong may stigma pa rin kahit papaano, lalo na sa mga tulad ko. Pero nung unang beses akong umupo sa harap ng isang licensed psychologist, doon ko naramdaman na iba pala talaga kapag may taong nakikinig sa'yo at hindi lang basta nakikinig, kundi naintindihan ka professionally. Mula sa simpleng pagtatanong kung kumusta ako hanggang sa pagsasabi ko na may nawala ng buhay dahil sa akin. Tinanggap niya ang lahat ng yun ng walang judgment. Hindi siya nagbigay ng opinyon. Hinayaan niya akong ilabas ang lahat. Ilang sessions kami ng ganun lang. Naglalabas ako ng sama ng loob, iiyak ako at magbibigay siya ng insights niya. Ilang buwan din ako nagpa-therapy. Unti-unti ay nakikita ko na ang big picture na hindi ko hawak ang desisyon ng ibang tao. Na oo, naging parte ako ng pagkakamali niya. Pero hindi ako ang may hawak ng buhay niya. Hindi ako nagtulak sa kanya na gawin yon. At higit sa lahat, may mga problema siyang dala bago pa man ako dumating. Ilang beses ko ring sinubukang balikan ang mga message namin pero lahat ng yun ay na-delete ko na. Pero isang araw, natanggap ko na rin na baka kailangan ko nang tanggapin na may mga bagay na kailangang iwan na lang sa alaala. Hanggang sa dumating yung time na hindi ko na siya iniisip araw-araw. Dumating ang mga araw na hindi ko na siya napapanaginipan. At higit sa lahat, hindi ko na rin sinisisi ang sarili ko.
Matagal akong natakot sa mga desisyon kong baka muli akong magkamali. Pero dumating din ang panahong natuto akong huminga ulit ng malalim dahil sa wakas, natutunan kong tanggapin na may mga alaala talagang kailangang kalimutan para makapagsimula ng bago at masayang alaala. Hindi biglaan ang lahat. Hindi ko minadali ang sarili kong maging okay ako. Ipinangako ko sa sarili ko sa susunod na pagkakataon, kung darating man yun, hindi na ako papasok sa isang relasyong lihim dahil bawal. Hindi na ako magiging bahagi ng isang relasyong maaaring makawasak ng pamilya o buhay. Ilang buwan matapos ang mga sessions ng therapy ko, nag-apply ako sa isang digital marketing agency sa Laguna. Mas maliit siya kaysa sa dati kong kumpanya. Pero ramdam ko agad ang katahimikan sa paligid. Walang power suits. Walang masyadong hierarchy. At higit sa lahat, walang pakialam sa personal na buhay ng iba. Naging assistant project lead ako. At sa totoo lang, mas naging masaya ako kahit hindi ganong kalaki ang sweldo ko. Nagkaroon din ako ng lakas ng loob na lumipat ng tirahan. Naiwan ko na ang lumang kondo ko sa Mandaluyong, yung lugar kung saan madalas kami magtagpo ni Mr. Andres. Doon kasi siya madalas dumaan kapag may meeting daw siyang pupuntahan. Lumipat ako sa isang simple pero maaliwalas na studio apartment malapit sa trabaho ko. Walang masyadong alaala at walang kasamang multo ng nakaraan. Kuya Dax, salamat kung binasa niyo ito hanggang sa dulo. Hindi ko ito sinulat para kaawaan o humingi ng simpatsya. Isinulat ko ito para sa mga taong baka katulad ko, yung nagkamali, yung minsan ay naging bahagi ng isang lihim na relasyon dahil bawal. Ito lang ang masasabi ko. Ang totoong pagmamahal ay hindi dapat isinisikreto o ikinakahiya. Pag ang pagmamahal ay nagbubunga ng sakit sa iba, baka hindi pa ito ang tamang uri ng pagmamahal na dapat ipaglaban mo. Kaya habang mas maaga pa, mag-isip-isip ka na. Kasi parang domino effect yan. Madaming maapektuhan sa huli. Huwag kang 80-80. If you know what I mean. Ngayon marunong na akong humindi. Kahit gusto ko pang isang tao, pag alam kong mali ang papasukin kong relasyon. Kasi mas pipiliin ko na ang tahimik na gabi kaysa sa masaya pero bawal na sandali. Hanggang dito na lang po ang sulat ko, Kuya Dax. More power po sa channel ninyo. Ako si Aldrich. At ito, ang true confession ko.